if talagang nagkulang kami, hindi namin nakuha, bigay at talagang we're very apologetic and humingi kami ng pasensya na tinapos ulit kami, hindi namin nagawa. Pero hindi naman po kami nagkulang, hindi naman kami tumanga, hindi naman kami nagpahinga, hindi naman kami natulog lang. Nagtatrabaho kami para mabalik ulit yung championship. Ang tingin ko kasi PBA is the ultimate. Yun na yung last mo. And after mo doon, saan ka pupunta? Yun. Wala na, di ba? So sabi ko, dapat pag pumasok ako dito, dapat makapag-start na rin ako ng business ko. Para kung sakali, kung ano man mangyayari sa akin, tumagal o hindi, meron akong fallback. Parang nagawa ko na lahat, Carlo eh. Nagtinda ako sa Cavinderia, nag-alok ako ng longganisa. Yun. I mean, even in my NBA career, maybe NBA days, I sell embutido sa munisipyo, sa City Hall ng San Juan. Pag binalikan ko, sobrang hirap pala nung pinagdaanan ko. Ano pa yung problema na, konting problema, aangal ka ba? So, hindi na. So, kasi yung pinagdaanan mo nung bata ka, pinagdaanan mo nung college ka, hanggang ngayon. So, I think yun yung magandang training para maging yung toughness mo sa buhay, napagdaanan mo, magiging mas madami kang paraan, mas madami kang solusyon sa mga problema. Welcome to this episode of Lockdown. Ako po si Carlos Sacamos and ang guest natin today ay inaabangan ng mga Magnolia fans at ilang haters din. So, pakilala na natin. He's a pride of Santa Maria, Bulacan, a product and former coach of Mapua kung saan eventually naging coach siya for 4 years. A 4-time PBL champion including a Grand Slam with Stag, an NBA pioneer, the 13th overall pick in the 2002 PBA draft by Santa Lucia, the PBA Governors Cup champion coach in 2018. The same year, he was named PBA Coach of the Year. He's a proud husband to Lori and father of 1 girl and 2 boys. He's one of the longest tenured coaches in the PBA today, approaching 1 decade as head coach of the Magnolia Chicken Templados Hot Shots. And he has a growing business empire with his Clomar Sportswear. And kung nasan tayo ngayon, ang napakagandang V-Farm Garden Resort. Isang magaling na coach, pero mas magaling sa laro ng buhay. Coach Ercito Chito Victorero. Coach, welcome to the show. Thank you, Carlo, and thank you for inviting me. Thank you na nakasama kita ngayon. And sana maging maganda yung kwentuhan natin. Tama ba yung intro ko sa'yo? Wala nang mali? Ayos na ayos. Tamang-tama. Okay. Nakuha mo lahat. Okay. Hey, Coach, pero unang-una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa amin dito sa napakaganda at napakalaking hacienda mo, Coach. Hindi, ano lang to, product nung natin, nung pinagpawisan natin at pinagpagawa natin. Yun. Siyempre, pag-usapan natin yung gaano ka-importante yung mga negosyo, investments mamaya. But first, nandito rin tayo, Coach, dahil mamaya isi-celebrate natin ang napaka-historic na okasyon, ang 100th anniversary ng Mapua with the Mapua Cardinals. Yes. Tama ba? Tama. So, makakasama natin yung mga former Cardinals, yung mga bata at saka matanda. I mean our kuyas, mga player ng 70s, 80s, 90s. Yan. Tapos yung mga current players also. Ganon din yung mga nag-champion. Okay, let's go. First of all, kumusta ang tulog mo, Coach? Medyo tagilid ang Magnolia ngayon sa Commissioner's Cup. Yeah, we're okay naman. I mean, of course, we need that sense of urgency. And the whole team is in one page na talagang kailangan namin mag-double time, mag-double effort. We have a chance and yung opportunity na binibigay sa amin, we need to grab it. We need to work on it. We have to parang yun nga, dig deep and we have to grind it. And on our last 2 games, I think kailangan lang namin siguro magsama-sama at gawin lahat yung part, yung role namin. I mean, sabi ko nga sa kanila, we need to be on our best and we don't need to think about the other teams. We just mean business and take care of our games and then God will do the rest. Hindi ka nawawala ng tulog na considering rare situation to na nasa baba yung Magnolia na sa standings? Hindi naman. Kasi pag nawalan ka ng tulog, di ka makapag-isip ng maayos di ba? So, I just try to make sure na pagdating ko sa bahay,
nagagawa ko yung part ko as a father, nagagawa ko yung part ko as a husband. And then, yun, siguro medyo sa court naman, maaga ako. Tapos, during the night na medyo kailangan ko pang mag-review, ginagawa ko yung part na yun. And then, pag kailangan ko na magpahinga, kailangan yun eh. Kasi, part din yun ng yung wisdom mo, yung pagiging makapag-isip ka na mas maayos, mas maganda para sa team mo, magagawa mo. Kaysa yun nga, kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, hindi mo rin magagawa yung part na yun. Okay. Let's go back to Magnolia mamaya ko siya, pag-usapan pa natin. But balik tayo sa medyo past yung playing days mo, coach. Paano ka tinawag na pistolero? Yes, I think it's nung nag-start yan in my PBL days. PBL, okay. So may mga tumatawag sa akin because medyo yung pag pinansin mo yung surname ko tsaka yung pistolero, medyo magkalapit. And then may yung time doon nung 1996, kagagaling ko lang sa injury noon eh. And medyo it's a major injury. Nagkaroon ako ng fracture sa forehead. Kailangan siyang buksan. Kailangan i-repair. And then I stopped for almost 4 months na wala akong basketball. And then after when I go back, kailangan ko mag-mask. Yung mask noon hindi pa yung ganitong mask na tulad nun. Parang siyang plastic noon na nakikita mo lang, wala ka na masyado nakikita ng peripheral mo, hindi ganon. So, I'm a point guard eh. So, nung panahon na yon, that's 1996. I think I won the Critical 5 nung panahon nung 95. And then 1996, doon ulit naglaro ako mga 1 month before the opening, saka ako nag-practice lang. And then, yun nga, doon siguro nagsimula na naging swapang ako. Swapang ka? I mean, kasi wala akong makita masyado eh. Okay. And then besides, and then kailangan ko din gawin kasi, yung panahon na yun, halos yung mga kasama ko natirang, mga rookies, sophomore. So, kailangan kong tumulong sa points. Yun ah. So yun, siguro doon nagsimula yung pagiging swapang ba yung tawag doon? Hindi, pagiging yung mindset ko noon is to help the team to score. So, yun, medyo nagbunga naman siguro noon. And then, that's the time siguro na may mga tumatawag sa akin pistolero. Because in and out, medyo kailangan natin na tumabaho para lang matulungan yung team natin na manalo, yung Mapua before. That's my last year in the NCAA. Ironic ba yun, coach, na umi-score ka nun pero you're known as a defensive coach now? Yes, but actually, two-way player ka yes, naman. actually, nung nagsimula ako sa Mapua, madaming scorer naman talaga noon. And na-start ako nung rookie ako tsaka sophomore ko. Talagang, yun yung role ko, dumipensa. I mean, hustle, depensa, makulit, ganyan. Alam mo naman nung college, ganyan. And then, yung medyo pesky, gano'n. Pesky defender. Yeah, parang, idol nga si Gio, yan. Ayan, Gio and Mark, gano'n. Parang yun yung style ko. And then, later on my playing career sa Mapua, natutunan ako kung paano dumiskarte. Tinuturuan ako ni Coach Joel na maging offensive player na din. So, yun, at least nag-start ako dun sa pagiging defensive player until na maging makuha ko yung kumpiyansa ko sa opensa. Okay. Sa NBA naman tayo, Coach. You were part of the Manila Metro Stars nung inaugural season, tapos member ka rin ng San Juan Knights na nanalo ka ng championship, national championship noong 2000. Ano yung tingin mong dapat ginawa ng NBA para masustain nila yung growth at hindi sila nagsara? I think number one is in terms of financial siguro. Masyado talaga naman, madami naman nagsasabi noon na not only me. Siguro yung kung medyo napag-aralan lang mabuti on how to kung paano na makaka-save or paano magiging maganda yung operation, mas makakatipid ng konti sa operation kasi medyo talagang mabigat yun kasi out of town games, home court yun eh. So malaki talaga yung gastos. And of course sa players pa din. So I think siguro yun yung opinion ko lang. Medyo siguro mas napag-aralan mabuti. And then number two, siguro
I think mas magiging maganda. Maganda ng concept eh. Sobrang ganda ng concept ng liga na yon because kung naabutan nyo, nakita nyo, grabe yung suporta ng mga probinsyang teams doon or yung mga fans sa probinsya. Grabe, talagang ini-embrace nila, ina-accept nila yung liga na yon eh. So, I think yun pa rin yung pagtakbo, yung paano pinatakbo yung liga. And naalagaan yung mga players na yun, hindi na maghanap ng ibang teams or ibang liga. So, I think isa sa pinakamagandang concept yun, yung NBA before. And when you go to the province, grabe yung makita, grabe yung suporta ng mga Ilonggo, ng mga Cebuano, kahit saan, sa Mindanao, sa Davao. And sobrang sarap ng feeling na ganun yung liga. And sayang nga lang, hindi siya nagtagal eh. But hopefully, sa future, magkaroon ng ulit ng ganyang klaseng concept. Which is, I think, si Boss Manny, natulungan niya din. But sana maging mas ma-handle pa naman. Kasi kailangan, ang daming players eh. Ang dami nating players sa probinsya na nabigyan ng opportunity na maglaro. Diba? Si Dondon, dyan galing, si Manigo, halos madaming players na sumikat siya. Si Goodbus Dasha, tandaan ko yan. Sila Reynel Hugnatan, di ba? So, yun, madaming natutulungan. Nakalaro ka hanggang dulo ng coach, no? Actually, hindi. Hanggang 2000 ka lang ba? 2001 ang last 2001. namin. And then, yung huli namin. That's also yung year na yun na na-disband yung San Juan. And then, noong 2002, hindi na kami nakapaglaro. Nagpa-drop na kami noon, yung grupo namin sa San Juan. So, eventually, coach, naging negosyante ka. Tingnan mo kung na-apply mo yung pagiging businessman mo sa NBA. Feeling mo may idea ka paano ma-improve yung NBA as on the business side? I think, syempre, yung experience, yung nakukuha mo experience, siguro, at least, I think, malaking bagay yun na pwede kang makashare doon. Kasi yun naman talaga eh, kung ano yung natutunan mo before, kung ano yung nakita mo before. So, yun yung isang bagay na hindi na nakukuha sometimes sa school. Exactly. Yun yung medyo pwede ko siguro i-share noon kung sa panahon ngayon na gagawin ulit yung MBA. And of course, yung foundation mo as an athlete, as a student athlete, is very parang ano yan eh. Magandang foundation yung para sa... Yan, lagi ko ni-explain yan sa mga... Pag nagtotok ako sa mga schools or ano. Okay. Yung pagiging student athletes may advantage talaga yan. Because, hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity na gano'n eh. Na nag-aaral ka, tapos maglalaro ka pa. So, mahirap. But, yung training na pagiging student athlete, magagamit mo yan in the future eh. Which is siguro, yun yung nagamit ko. Diba? Before. I need to wake up at 4, I need to go to Mapua at 5 a.m. kasi ang ensayo namin is 7, bawal ka ma-late kasi papauwiin ka ni Coach Joel. And then, ang last subject ko is around 7:30 p.m. So I need to rush magkuhanin yung 9 p.m. last 9 p.m. na yung sa LRT, yung last train kasi yun yung last tawag dito. Yun yung basta last na huling flight for the huling flight na flight ba tawag diyan? Basta parang yan. Huling biyahe. So, huling biyahe ng train. So I need to run kasi 8:30 matatapos yung yung aking last subject. So kailangan ko takbuhin yung Mapua hanggang dun sa Roseros na station. So yun, yung mga ganon, malaking pag binalikan ko, sobrang hirap pala nung pinagdaanan ko. Sobrang, ano pa yung problema na, konting problema, aangal ka ba? So, hindi na. So, kasi yung pinagdaanan mo nung bata ka, pinagdaanan mo nung college ka, hanggang ngayon. So, I think yun yung magandang training para maging, maging yung toughness mo sa buhay, na napagdaanan mo, magiging, mas madami kang paraan, mas madami kang solusyon sa mga problema. Disiplina rin kasi Yes, alas 4 discipline. magising ka na. Yeah, oo. Dito pa ako galing noon sa Bulacan. Talaga? Yes, 4 a.m. gigising ako, 4:30, 4:45. I need to ride on the first biyahe. Kasi pag na-late ako, papawin ako ni Coach Joel. So sayang yung punta mo, tapos uwi ka, di ba?
So yun, yung tiyaga, talagang grabe yung tiyaga natin sa sa basketball para lang maging successful. Yun. So after nun, after 6.5 years, nakagraduate ako as a BSIE. So, and then, Bachelor of Science Industrial Engineering. Oo. Nice. So, it's only 5-year course but kinuha ko ng 6.5. So, nag-masteral ako. But yun nga, yun yung yun yung training sa pagiging student athlete. Although, mahirap, matagal, but it's worth it. May na-apply ka, Coach? Yes. As an industrial engineer. Yes. Pero hindi mo siya nakuha na parang yun talaga yung ginagawa mo ngayon. But ano yung na-apply mo from that course to now? Yun, yung business ko kasi, yan, madami akong natutunan doon. From my first business, yung sportswear business ko. Yung pagiging industrial engineering ko, may mga part kasi doon regarding sa marketing, sa management. So may mga subject kaming ganyan eh. So, yun yung mga na-apply ko doon. And then here, sa farm, may mga ideas. Then, madami. So, hindi naman kailangan lahat. Pero sa pagiging businessman, medyo may nakuha ko doon. Okay. Sige, let's talk more later about business. Pros, siyempre, PBA. Yun nga, nabanggit ko, draft pick ka ng Santa Lucia. You played there for 3 years. Tapos nakapag-FedEx ka ng one conference, tama ba, Coach? Yes. Ba't di ka na tumuloy after that? Actually, before ako nag-FedEx, bago ako ma-expire yung contract ko sa Santa Lucia, that's 3.5 years in Santa Lucia. Na-enjoy kasi nagkaroon ako ng yung tinatawag nila ngayong calf injury. Nagkaroon ako ng punit yung calf ko. Okay. Actually, both legs yun eh. Nauna yung right and then sumunod yung left. So, on that time, medyo wala pa ng mga tinatawag natin PRP eh. Wala pang mga ganun na proseso para mas mabilis mag-heal yung injuries mo. So, ang pinakaano lang nun is you need to rest and then you need to strengthen. Tapos pag okay na, pwede ka na maglaro. So, matagal yun. Ang problema nun, pabalik-balik yung injuries. Okay. So, nung nag-expire ako, so, nakuha ulit ako ng FedEx. But after mga ilang games, yun na naman, bumalik yun. So, very frustrating. So, na-frustrate talaga ako na bakit pabalik-balik, ganun. So, yun, that's the time na nag-isip ako na siguro this is the time na kailangan mag-focus na ako on ibang aspeto naman ng career ko. And then, after the conference, Coach Koy Banal talked to me and then asked for help doon sa San Beda. Okay. Sabi niya, kung tingin mo, hindi ka na ayaw mo nang bumalik sa PBA, hindi ka na ganyan, gusto mo mag-aral, mag-coach, dito. So, parang naisip ko noon, siguro ito na yung time. So, ginawab ko yung opportunity na yon na maging volunteer coach on the start ng San Beda. Okay. And then, actually, naglalaro-laro pa ako outside, tawag nila laro labas. Naglalaro labas ako. At the same time, nag-start na akong mag-aral mag-coach. And then, yun, after the second round, kasi pumasok kami second round na ng 2005 eh. Okay. Oo. And then, noong 2006, naging, parang regular assistant coach na ako. So, that's the time na break din nung San Beda yung 28 years nila. So, you were part of the assistant coaches there? Yes. First time? Actually, ako yon si Freddy Abuda. That's the time of first year of Ekwe. And then, nandun si Oji Minor, si Jamal. Jamal. And then, Pong Escobar, Alex Angeles. Yan, sila. Borgi. Okay yun si Borgi. So, yun. And then, I have, with my co-assistant, si Coach Freddy Abuda, JB Season, Coach Jude Roque. Yan yung mga kasama namin. Okay. Yun nga, Coach, na-mention mo na yung first assistant coaching gig mo. And eventually, your first head coaching job, syempre parang full circle dahil sa alma mater mo, Mapua, 2009. But yun nga, in your 4 years there, once ka lang nakapasok sa Final Four, yung step ladder semis nung 2010 ba o 2011? Yes. But yun, once in 4 years, so medyo may mga failures. So anong tingin mong natutunan mo dun sa mga failures mo that helped you prepare to be a coach in the PBA? Yes,
maraming experience. Actually, it's ang sa akin there's no failures eh. It's all about experience. Okay? So kung may madami kang nakuhang experience, kung sasabihin mong failures, baka mas lalong ma-frustrate ka or wala ka nang tingnan sa future. So I'm trying to say it na I gain more experience and learn the lesson. Kumbaga natuto ako. Madami ako natutunan dun sa panahon na yun because Mapua before is not like a powerhouse team or school dun sa NCAA because yun nga, medyo in terms of recruiting, medyo nahirapan kami because hindi ganun kalaki yung budget namin eh. So we just try to ang ginawa kong program noon is like getting yung mga players na tingin namin na there's a lot of potential pero baka hindi makuha ng mga ng bigger schools. Okay. So yun yung isang program na ginawa ko. Number 2 is getting the best player from the other league like the NCAA, yung mga league na yon, yung mga ganoon, yung mga nagbi-mythical 5 doon tsaka nag-MVPs. We're trying to get them para yun yung ilagay naman sa team namin. So yun yung para naging program. And then the last na ginawa ko is yung getting the PhilAm players, the likes of Joseph Taha and Josa Nimes, tapos yan yung mga yan. Yan yung program na ginawa ko para lang mas strengthen yung lineup namin. But eventually from my first year na inabutan ko sila. So I think we're number 7 after the season. And then after the recruitment, yung mga recruitment namin, doon na pumasok na kami sa Final Four, yung 2010 nga yun. So yun, naging maganda yung mga recruitment namin. Napunta sa amin si Al Joseph, tapos si Kenneth Igalo. Yan, so nadagdagan ng mga holdovers na si Alan Mangha, sila Jonathan Banal, Maki Acosta. So yan, tapos naging na din, bumalik na rin ulit yung pagiging Final Four namin, contender. Then until na hanggang 2005, we're 1 game away from the Final Four again. Nag-fifth place kami na 2011. 11, yes, coach. Yes, so and then 2012 ganun din. So after that, sabi ko medyo siguro they need another guy siguro because na-try ko na yung best ko eh. And then for me it's not that successful but I bring back the glory of Mapua to be a contender again in the NCAA Final Four contender. So yun, and plus the fact na my main program there is to 70% nakalagay yun, 70% of my players na makagraduate sila. So yun yung pinaka main objective ko talaga na I try to watch yung kanilang studies, gano'n. Because during our time with Coach Joel, talagang sobrang successful nung kay Coach Joel. Yun yung tinitingnan ko, yung na-idol. Kasi most of us nakagraduate talaga. Natapos namin yung degree namin, nakuha namin may mga IE dyan, may mga CE, may mga ME, like si Benny, ECE, mechanical, madami, halos lahat. And then before kasi, Mapua is an engineering school. Talagang yan, all engineering courses lang, and architecture. So wala kang ibang choice kundi kumuha ka ng engineering. And now kasi medyo may mga ibang course na di ba? University na kami, may mga ibang course na. So but before, talagang tawag nila yung kilay mo talagang masusunog. Sunog kilay ka talaga kasi di ka pwedeng di mag-aaral. And then yung aming athletic director, sobrang disiplinado yun. Pag di ka nag-aaral, baksa ka. Walang ayos-ayos, walang kausap-kausap sa mga instructor. So, you are a regular student, ang makukuha mo lang siguro na kumbaga yung scholarship mo, okay ka.
Pero sa mga teacher, siguro yung mga excuses na may game kayo, yun lang, or may tatamaan sa ensayo talaga na hindi mo mahindian. Pero yung makikiusap ka na ipasa ka dahil baksak, hindi pwede. So, that's the time na I think, yun yung malaking naitulong sa amin, na hindi kami, anong tawag doon, hindi kami, Basta lang. estudyante na basta lang Athlete, student, baliktad. Oo, basta lang nandoon tapos papasa. No, hindi. So, madami sa amin talaga kailangan pumapasok. So, and then successful naman. Kita mo mamaya yung mga atin diyan talagang they are they are very successful, not in basketball but in business, sa life nila. Not only in basketball but in life, they are very successful. So, yun yung ginawa ko, kinapikat ko yung program na yun. Bali, ang sinabi ko sa mga players ko, not all of you, or maybe 5, or maybe the most is 5 or 10% ng grupo natin, baka may PBA, may punta sa PBA, but 90% or more than 80%, magiging regular employee or may business. So diyan natin at least if you're not successful in basketball, hindi kayo na PBA o hindi kayo nag-pro, successful kayo in life kasi nakuha niyo yung degree niyo, makapagtrabaho kayo o makapag-put kayo ng business, magiging maayos yung pamilya niyo. So I'm very happy with yung program na yon kasi nakita ko sila ngayon. Maganda yung yun naman yung yun naman yung fulfillment ko, tama. Na makita ko sila na maayos, na hindi ko sila makita na naglalakad sa kalye, ganyan, o nakita ko sila na nahihirapan sila sa buhay. Ngayon, halos yung iba dadating ngayon. So, yun. Madami sila talagang very successful. Yung mga iba doon, inaanak ko pa sa kasal. So, halos lahat ng magpakasal yan, kinukuha ko ninong eh. So, sila Jonathan, sila Kenneth. So, okay. I mean, they are very attached also sa akin din, yung batch na yon. That's why it's very memorable yung pagko-coach ko sa Mapua. Yun nga yung nakakabilib sa mga Mapua players, coach, na nag-aaral talaga kasi kailangan mo mag-aaral dahil puro engineering nga yung mga klase, no? So, true student athlete talaga na student first before being an athlete. Yes. Okay. So, yun, let's move on to your PBA coaching gig. Siyempre, from Mapua, na nagkaroon ka ng break sa PBA with Kia, siyempre, through coach. MBA muna, after Mapua, nag-MBA muna ako. Okay, MBA. And I mean coaching ba? Coaching. Yeah, coaching. Yeah. From Mapua, coach, napunta ka sa Kia nga. Kia. Through Coach Manny Pacquiao. Siyempre, si Coach Manny yung listed coach, but siyempre, ikaw yung the one really calling the shots there. And ang pinaka-highlight mo doon, you led the team to its first ever playoff appearance in the 2016 Governors Cup. Mahindra Enforcer, di ba, Coach? Actually, hindi. Si gabi na yun eh. Hindi, okay. Wala na ako nasa San Miguel na ako noong 2016. Okay. So, but you were part of that, yung before that, parang yes, part of that development development plus the fact na I think yung maganda lang dun sa Kia ko noon is we're beating the elite teams. Kayo medyo hindi kayo expected na manalo talaga, no? That's why siguro I think one of that is we beat the Pure Foods franchise, we beat the San Miguel franchise, San Miguel group, San Miguel beer team. Yun yung highlight siguro nung career ko sa PBA sa Kia noon, na beating the elite teams during my stint sa Kia. I gained a lot of experience, I learned a lot. Parang sa Mapua, not asking or not complaining. Whatever yung nandiyan, kung ano yung nandiyan na materialis ko, kung ano yung nandiyan na talent na sa akin, ilalaban ko. So siguro doon yun nagsimula na I'm not trying to make excuses na kasi ganito lang yung players ko, kasi ganito lang kami. No. I mean, this is you have to think that this is the best team or this is the best lineup that you have right now. Kailangan mo siyang i-push, kailangan mo siyang trabahuhin, kailangan mo siyang gawa ng paraan para manalo. Because if you stop and then you think that hindi, ito naman to eh. Yan lang naman yan eh. Inisip naman ng tao, talo kami. Hindi dapat ganoon. Hindi ka matututo. Hindi ka rin magiging successful in the future.
So walang growth, 'di ba? So yun ang parang naging mantra ko noon. Laban lang, laban mo 'to. Kung ano man yung nandiyan, kung ano yung nasa harapan mo ngayon, walang excuse, laban mo 'yan. And then maganda na siguro yung mantra na yon, nagpapalo yung mga players, kumbaga sumusunod dun sa kung ano yung system ko, kung ano yung gusto ko. And then nakikita nila na yun, may mga time na tinatalo namin yung malalakas na team. And then, although hindi nga kami na pumapasok ng playoffs, but we have some games na talagang matatandaan ng tao. Parang giant killer kayo. Yes, yeah, tama yun. Giant killer yung tawag sa amin nun. So, yun. And then, nung napunta naman ako sa Pure Foods franchise, which is, I think, yun yung may talent na. Nadala ko na siya na ito yung kailangan kong gawin na may talent naman. So, kailangan ko lang trabahuhin. Diba? So, which is nag-result naman to a championship also. Nag-result to multiple final appearances, semifinals. Then, yun, until now, we're not missing the playoffs. So, hopefully, mag-continue. Although, right now nga, medyo hindi masyadong maganda yung tinatakbo ng team. But again, no excuses on that. I mean, that's all we have to be responsible on what happened. And let's see. And ganyan, tinatrabaho pa naman natin eh. Then yun. Yung sa Kia, coach, mga import mo, kasama ba dun sila James White or hindi mo na na-handle yun? Hindi ko na na-handle yun. Actually, yung kay Coach Chris na yun? Yes. Okay. Ang na-handle ko nun, yung malalaki sila. NJ? Yes, yun. NJ. Hamadi NJ, former NBA player. Yes, oo. Okay. Tapos yung taga Puerto Rico, yung malaki. Si Ramos. PJ Ramos daw yung gusto niyang tawag. PJ Ramos. PJ Ramos. Okay. Yan, so, kumbaga, tinatalo din namin yung mga ibang teams nun, yung mga malalakas na teams. And then, thankful also to Boss Manny. Siya yung nagsimula nung PBA career ko as a head coach. So, thankful ako sa kanya sa opportunity. And, yun, I still remember yung pagsasama namin. And di mo malilimutan yun as part because it's almost 2 years na nagkasama kami. Talagang sobrang very supportive, tapos mabait, generous, lahat sa kanya. Yun nga, coach, mga giant killers nga kayo that time. Paano mo i-compare yung pressure na leading a medyo hindi malakas na team na panalunin yung hindi malakas na team compared to the pressure sa Magnolia na yung pressure na sobrang lakas na expected kayo mag-finals lagi? Yeah. How do you compare the pressure? Hindi naman sobrang lakas. Malakas lang. Kasi usually, we're not the most talented team eh. But, yun yung maganda yung naging training ko sa Mapua at saka sa Kia. Where, usually, hindi kami yung best. And, we're in the middle or maybe in the lower sa lower pa. But we try my best na to push my players, get their full potential, giving them the opportunity to give their full potential also or to show their full potential. And then the most na talagang inaano ko sa sistema or yung philosophy ko is the chemistry of the team. I think bukod dun sa defense wins championship na mantra ko, ginagawa kong philosophy. I believe always na my defense is always my best offense. So bukod doon is the second part nun is yung chemistry, yung teamwork. So even yung team ko is not like alam mo yun, yung super team or yung talagang may talent doon. I just make sure na we're in one page at meron kaming isang goal. Tapos yung goal na yun, lahat kami. Yung teamwork namin nandoon. So yun yung palaging sanang gusto ko sa team ko. Na even we're not the most talented team, but we're in one page na we can beat the best talented team. Okay. Yun nga, nabanggit mo na sinasabi mo hindi kayo yung most talented team. So, dahil doon may mga fans na nagsasabi na Magnolia daw is the least favorite ni Boss RSA among the sister teams. Totoo ba yun or hindi naman? No. Hindi totoo yun. I mean,
Boss RSA doing a very, very good job of handling the three teams. I mean, walang favoritism, they are, ano naman, bawat isa naman supportive yan, bawat isa sa amin, talagang sinusuportahan niya eh. Siguro, yun lang, medyo natatapat lang talaga because, I mean, San Miguel is Junmar's team eh. I mean, let's face it, Junmar is talagang sobrang, once in a 10 years yan, or once in a 15 years na makakita ka ng ganyang player, di ba? And then, if you see the history, si San Miguel talaga yung halos kalaban namin doon sa ganon. And then nakuha na yung San Miguel yung pick ni Junmar eh. I mean, for 2018 we faced them in the All Filipino Finals. We lost 4-1. Then 2019 we faced against San Miguel in the All Filipino Finals. We lost in Game 7. We up by 17, then Junmar gets 32 rebounds. Na-cover on yan. that, yeah. I mean, naabutan namin yung pick niya eh. Naabutan namin talaga yung, until now, pick pa rin si Junmar eh, di ba? So yung All Filipino noon, talagang, you will say, hindi pa naglalaro. It is San Miguel because of the death fight, di ba? But you will not count us out, di ba? We're there. We have the team na, sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kataas yung talent, but sobrang buo din. Sobrang solid din, di ba? Pero we're one defense away, one stop away, or one shot away. It's a close game in Game 7. Almost. It's a one block away. The follow-up of Lacitel, I think, kung nasupalpal namin yan, baka panalo kami. Or yung isang turnover namin, baka hindi na turnover, panalo kami. So yun mga ganun. So I think, naabutan lang namin yung talagang pick nung San Miguel. And now, naman, yung pick naman itong Ginebra. Di ba? So, I think, kaya lang siguro, nasasabi na gano'n because hindi naman natin mako-question yung San Miguel noon. Eh. Grabe naman yun. From 2015 up to 2021, talaga naman sila yung nag-aano noon. Kumbaga sila yung king ng PBA, di ba? No, siguro sasalit lang kami. Ako, si San Miguel, si Ginebra, and then sometimes talk and text, di ba? But yun eh. Yung inaabutan namin yung ano nila eh, yung pick ng players nila na sabay-sabay. So, hindi ko naman I'm still proud of my team because even yun nga, ganun yung composition ng lineup namin na talagang nandun naman, yung pick din naman ng players ko na si Paul, nandun naman si Mark, di ba, si Gio, and then the support of other role players also. So, lumaban kami. Diba? Ilang years din yun. Ilang years din na ganun. But on that 2018, nakuha din namin because we have also a very smart import eh. Si Romeo Travis. Yes, so with the help of Romeo, nakuha na din namin. So yun siguro yung pinaka-nangyari nun. It's not about having the favoritism or But I think, yun nga, hats off to Boss RSA because, you know, he handles the three teams very well. Very successful for the last 8-9 years. Dito I mean, yung nakita ko. Okay, nakita ko how San Miguel being successful, Ginebra, and even Magnolia. Siyempre, through Boss Al Francis. Yes, of course, to our boss. Actually, si Boss Al, malaking pasalamat ko dyan because, you know, yun yung kwento ko nga sa'yo kanina. When I got injured on 95, yan. Kaya, I'm the member of that Grand Slam team nung 1995 sa Stagpale. He was the coach. Yeah, he was the coach. Coach Alice was the coach. Nakuha niya ako nun sa Mapua. Actually, kami nun? Ako, Randy Alcantara, Ruben De La Rosa, Gary Topacio. We're, apat kami nun, na member nung Grand Slam na yun. Si Boss, actually, naglaro kami kay Boss Bong nun, Bong Tan. The late Bong Tan. Naglaro kami sa isang team niya. And then, nung nagbuo siya ng PBL team, nag-tryout kami kay Boss Al, kay Coach Al. So, nakuha naman kami. So, apat kami nun. Ako, si Randy, Ruben, and Gary Topacio. And then yun, doon nagsimula yung career namin sa PBL. Nag-champion kami for 3 years together with Bal, Marlo Aquino, yan, Derek Bughaw, Jason Webb, Mike Telan, yan. Actually, kami yung original na
yun sa Grand Slam. And then, yung 95, nung 96, bali, 4 yun eh, 4-pit yun eh. Sunod-sunod yun, 4 na yun. And then, nung second conference nung 96, na-injure ako. Yun nga yung nangyari sa Mapua. Sa Mapua game yun. Okay. Mapua versus UST yun eh. So, na-injure ako doon. And then, that's why I have the love and respect also to Boss Al because he's the one na talagang nagpagamot sa akin. Siya yung nagpa-opera together with Boss Bong, siya yung nagpa-opera nung fracture ko dito sa forehead. That's why I'm very thankful to him na talagang even hindi nangyari sa PBL games, talagang sinuportahan pa rin niya ako na maipagamot, tapos hanggang gumaling. So every time na kinakausap niya ako, tinatanong ko anong kailangan ko. So yun, my family, ako, very thankful talaga. Nakabalik ako because of that, nakabalik ako sa career ko. Nakapaglaro pa ako ng NBA, ng PBA, di ba? And then sa PBA, naabutan ko din siya, naging coach ko din sa Santa Lucia. Si Coach Norman, and then tapos siya. So yun, and then dito, hanggang coaching ko, nagkasama pa rin kami ni Boss Al. So yun, very, very thankful sa all the support, in and out of the court. So, yan naman eh. So, ang basketball naman, sabi nga nila, maliit lang yan. Small world lang. So, makikita kayo, magkakasama kayo. So, hindi kailangan, kailangan lang dyan, respetuhan siguro. Yan pa rin yung coach? Yung Yes, parang opera mo? haba, di ba? Binuksan yan. Okay. Ayos ah. Mm. So, yun coach, let's go back to Magnolia. Yun nga, nabanggit mo, you won your first championship in 2018. But it's been 7 years na coach since that championship. Although you've competed, nakakompete kayo, umabot kayo ng 3 finals ata after that. But you've always fallen short. Tapos yun nga, yung mga fans, nababanggit nila, intro boys kayo, intro boys. Anong reaction mo pag nakikita mo na parang you always fall short na intro voice lang kayo pag sinasabi ng haters? I don't understand what intro boys means or what. Because if you have a good start and then you're playing in the finals and then you will say that's intro boys because you don't win the championship. But if you have a bad start and then you still go to the finals, how do you call that? And then how do you call the other teams that playing in the finals that they also don't win the championship? So do you call them also intro boys or not successful? So it's unfair to the team, it's unfair to the players and to the whole coaching staff because they don't know what happened, kung ano yung nangyayari doon sa organization namin, sa team namin. Kung anong ginagawa namin every day just to give ourselves or the team a chance to win or to win the championship. Hindi rin nila alam yung mga nangyayari sa team namin outside the court, di ba? So halos kami lang yun. But we still respect the opinions of the other people because that's life. Kailangan mo talagang respetuhin sila, di ba? And that's their opinion. So but yun nga, hindi naman namin kailangan bigyan ng malaking factor yon o malaking pag-iisip na kailangan natin isipin because yun nga, hindi naman nila alam yung nangyayari sa amin araw-araw. We just try our best, give our best every single practice and every single game. Di ba? So, I think hindi namin ginagawa yon para magkulang or kumbaga para kapusin. Di ba? Lagi ko naman sinasabi yan eh. Our goal is to win the championship. But of course, the other 11 teams, that's their goal. To win a championship also, di ba? So hindi lang naman kami yun eh. Hindi lang kami nagdadasal, hindi lang kami nagtatrabaho. Halos lahat. Ang pinaka-importante naman is, para sa akin, is every time na maglalaro kami, kailangan laruin namin, be professionals, and respect the game. Which is, I think, yun naman yung ginagawa ng mga players. And then, if we have a chance to win, we will grab it. Right now, we have multiple finals appearance after, yung sabi mo nga, after the championship. We have multiple semi-finals appearance after that. And I think, yun lang, medyo ganun eh. Hindi namin nakukuha eh. Di ba? But we try our best.
Ang problema lang doon, siyempre, yung kalaban mo, ganun din naman sila eh. Ganun din naman eh. And then, pag sila naman yung iba naman pumunta sa finals, meron din naman talagang isang manatatalo at mananalo eh. Di ba? Hindi naman pwedeng dalawa yung mag-champion, isa lang talaga. So, hindi ko pwedeng sisihin because most of the fans naman, siguro, they are avid fans, they want to win championship also. Pero yan lang po, kami din po ganun eh. Kami naman po ganun din ang dream namin eh. Di ba? Now, if talagang nagkulang kami, hindi namin nakuha, talagang we're very apologetic and humingi kami ng pasensya na tinapos ulit kami, hindi namin nagawa. Pero hindi naman po kami nagkulang, hindi naman kami tumanga, hindi naman kami nagpahinga, hindi naman kami natulog lang. Nagtatrabaho kami para mabalik ulit yung championship. So, yun. And hopefully, we can find a better solution for that. And hindi kami titigil hanggang hindi natin nakukuha. Nakabasa ka ba ng mga coach, mga negative comments? Actually, hindi ako nagbabasa. Minsan may social media, nakikita ko ganun, pero hindi ko naman siya binabasa hindi ko na siya binabasa ng kung ano man yung comment doon. Kasi, for me, naniniwala ako na hindi naman din magiging factor yun para sa akin eh. I mean, kung babasahin ko siya, sometimes hindi naman yun ang paniniwala ko. Okay? So, may mga principle naman tayong sinusunod. Stick to your principles. Yes. Oo. And then, I think na yung path na yun naman yung sinusundan ko lang na path eh. Which is, yung path na yun is, I'm try my best na yung path na yun is always on God's path. Di ba? Kasi hindi ka magkakamali dun eh. Yes, coach. Di ba? Hindi ka magkakamali yun sa path na yun. Sometimes siguro, baka maliko ka ng konti. Pero pag bumalik ka doon sa path na yun, yung pa rin yun. Yun nga eh. Mayroon yan sinasabi, if it's not hindi pa yun yung time mo, just be patient. Si Jesus nga, ang haba ng pasensya sa atin. Bakit ba tayo kailangan magmadali? Di ba? And that's my belief na naniniwala ako doon na kung hindi mo talaga time, ginawa mo naman lahat. Ganito yan eh, everybody, siguro, if you're a Catholic or if you are a Christian, you always pray, di ba? You always pray. And then, lahat naman tayo gumagawa. Gumagawa din kami ng paraan para mag-champion. Tatrabaho kami. Maybe twice a day, minsan isang araw, pero grabe naman yung trabaho. Pero lahat ng team siguro ganun. O siguro, hindi naman lahat, but majority. Di ba? But, of course, hindi lahat yan magkakapare-pares ng blessing. Di ba? Maybe iba yung blessing sa San Miguel, iba yung blessing sa Ginebra, iba yung blessing sa amin. Kailangan lang, maniwala ka na yung time mo dadating. At yun naman ang sabi ng Panginoon, di ba? Your time will come as long as you believe. Your faith is there. So, keep the faith. Okay. Coach, I'm sure you prepare your team well nga, like you mentioned, di ba? Minsan twice a day practices. At nakapanood ako ng mga practices mo minsan. But meron bang time na napapaisip ka na kailangan ko mag-improve as a coach? Of course. Sino mga pinapanood mong coach na sa PBA, NBA na may gusto kong i-pattern after? Actually, hindi ka pwede mag-stop eh. Because yun yung basketball, global yan, di ba? Tapos, ngayon, iba na yung approach, iba na yung klase ng practices. Madami nang nag-i-improve. And iba na rin, globally, international, ang dami ng mga bagong pinapasok. Di ba? Hindi ka pwede, kailangan yung continuous, yung learning mo, continue. Kailangan mo magbasa, kailangan mo manood, kailangan mong tumingin. Di ba? So, hindi ka pwede. Pag nag-stop ka, malilate ka. And then, pag na-late ka, now, hindi ka na up to speed. Hindi ka na up to date or hindi ka na magiging successful coach. Kasi you're stop eh. So, dapat continuous learning. Di ba? And even you listen also to the other people. Listen to the other coaches. Maybe yung mga hindi mo alam nila. So, kailangan makinig ka din. Hindi pwedeng head coach ka tapos ikaw yung boss. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Kailangan, because other coaches
na makakwentuhan mo, or your assistant coaches or other coaches of the other team, or maybe the coaches in the high school. Yan, mga sarap kakwentuhan yan. Madami kang makatutunan dyan. That's why I'm trying to talk to the mga high school coaches, sa college coaches. Madami kang matututunan sa kanila. Hindi mo pa alam, di ba? So, mga young coaches. So, wag kang titigil. And then, I look forward dun sa mga kalaban ko na coaches. And then, some of them, siyempre, nakalaban ko pa nung naglalaro pa ako eh. Di ba? And I'm very much thankful because naabutan ko sila. Di ba? And then, madami ako natututunan sa kanila. The likes of Coach Yeng. I like the style of Coach Yeng. Alam naman niya yan. Dati ko pa sinasabi yan. Na, you know, the approach, yung kanyang style of coaching. Not yung mga style ni coach na kanya lang yun. Hindi natin makukuha kay Coach Yeng yun. I mean, siya lang pwedeng gumawa sa lahat ng coach. Okay. I mean, yung mga ano niya, yung labing, ano tawag doon, yung kanyang top love niya. Siya lang nakakagawa nun. Hindi natin kayang gawin yun. I mean, sumusundot ka rin naman. Hindi. I mean, siya lang ang pwedeng nun. But the other, yung mga ginagawa niya, ganun man lang tayo. Kailangan natin, may yung sundan. Hindi naman pwede tayo kaagad eh. Di ba? Si Coach Tim ko, na how he handle yung discipline naman niya sa players niya, yung kanyang composure, yun. And then, other coaches Coach Joel, yung kanyang pag-motivate, diba? So, yan. Coach Koy Banal, yung faith niya. Boss Al, yung style of how to get the chemistry ng team, ang body-body, parang friends, gano'n, parang barkadahan. So, yan yung mga nakukuha. Madami ako nakukuha eh. Pinagsasama-sama ko lang. I mean, yan, Coach Philip, Cesar, yung kanyang free-flowing coaching. Parang kailangan mong bigyan ng opportunity yung players mo na magkakilala sa loob ng court, di ba? So madami. The XNO, labas sa XNO, motivation, teamwork, chemistry, and then yun, halos pinagsama-sama ko lang. But the most talagang philosophy ko is yung defense. I want my team to be a top defensive team. And then the offense will follow because of course I'm not saying na hindi na ako opensa. I'm saying that I more give emphasis on my defense plus the discipline and execution on offense. Yun yung yun yung lagi kong binabalansi sa team ko. Yun ko, sa NBA o sa Europe, meron kang pinapanood na team mo, oy, parang gusto ko yung style nito or yung coach nito. Actually sa NBA hindi ako masyadong but I like si Spoelstra, the way he handles his defense. Diyan ko lagi tinitingnan yung depensa niya. Okay. And then si Greg Popovich, yung kanyang chemistry sa loob ng course. But because if you watch the team of Greg Popovich, how especially the Spurs, how they the team ng Duncan time, grabe yung teamwork niyan. Yes, coach. Di ba? Parang ganun din yung sa'yo. Yes. In terms of offense, yes, in terms of offense. And then defensively, I look more on the Miami Heat defensive And then sa Europe naman, nakakapanood ako ng mga EuroLeague. So right now, may mga nakukuha ko doon na mga plays, mga defensive schemes. So halos lahat. And then during the NCAA season sa States, sa US, yun, medyo sumusundot-sundot din tayo ng nun. Then, tinitingnan kasi hindi mo naman pwedeng kuhanin lahat, Carlo. Yes, coach. I mean, tingnan mo lang kung tingnan mo lang kung ano yung bagay sa talent, sa material mo. Hindi pwedeng, okay, run ko yung Boston, pero wala ka naman ganun. Okay, run ko tong Denver, pero wala ka naman ganun, di ba? Wala ka naman Jokic, wala ka naman Tatum, di ba? So, tingnan mo lang yung talent mo, tingnan mo lang yung material mo, and then, tingnan mo kung ano yung pwede mong idagdag doon sa kung ano yung meron ka ngayon. Diba? Huwag masyadong major changes. Unti-unti lang hanggang makuha mo yung style. Coach, win or lose, meron kang loving family na inuuwian
gaano kalaking bagay your wife, Lori, and your kids, si Shelo Marie, Charles, and Carlos, na sa coaching journey mo? How have they helped you blossom as a coach? Actually, nung first time kong mag-head coach sa Mapua, it's a struggle talaga. Ang hirap kasi because most of the time nasa Mapua ako. Alis ako ng bahay ng umaga, tapos uwi na akong gabi. So parang yun yung parang actually isang factor yun dahil na siguro na kaya ako hindi na rin ako naghinto ako ng coaching for a while. Okay. Because on that time, I want to be successful. I want to help Mapua also to be successful. But the problema ko na parang nalimutan ko yung pamilya ko. Okay. Yun yung time na bihira ko na sila makasama, bihira ako makausap. Pag uwi mo ng bahay, matutulog ka. Pag kinabukasan, gigising ka, wala kang... I think hindi mo sila napapansin. And then after my 2 years sa Mapua, parang yun yung naisip ko, parang parang nalimutan ko na yata yung family ko. And then yun, and then after 4 years, nag-decide ako na to stop muna. And then focus on my family muna. And then my business, para mag-grow. And then yun, okay naman. Tapos nung pagbalik ko ulit, yun, I just try to make sure na I have time for my family and to my career, my coaching career. So yun nga yung ginagawa ko ngayon. Pag-uwi ko ng bahay, just make sure that most of the time sa pamilya ko. Try to see kung kamusta na si Carlos, kamusta si Charles, yung panganay ko, and then my wife. I want to make sure na lumalabas kami para nakapag-usap kung anong nangyayari in terms of our life, our business, and others. So, yun. Natuto ako nung college days ko sa coaching, nung nag-coach ako nung college. And then, pagdating ko sa pro, ibang approach na yung ginawa ko. So, nakatulong naman. Naging fresh yung pagtanggap ko. Because, there's a lot of difference between when you coach college teams and you coach in the pro. Malaking diferensya, malaking adjustment. So, yun lang yung maganda doon. Napaghiwalay ko sila at naging maganda naging maayos naman yung pag-focus ko sa isa't isa, sa family at saka sa work. How grateful are you na meron kang ganong klaseng support system? Yeah, of course, I'm very na-appreciate ko talaga yung nila, yung kanilang love and care. Because sometimes, of course, like yung mga talo talaga na masakit. Just like when we lost to San Miguel in the Game 7, we almost, nandun panalo na Parang isang linggo, 2 linggo ko yata yan talagang inisip, almost a month. But they are always there. Oh, Daddy, kamusta ka na? Daddy, load tayong sine. Daddy, punta tayo dito. I mean, nararamdaman nila na meron kang dinadala. But because of their love, because of their support, malaking tulong para maka-move forward ka. Kasi talagang may mga games na sobrang sakit na matatalo ka. Yun. Actually, although sanay na sila, pero iba pa rin yung nandyan sila lagi. Na pagkatapos ng game, kakain kami sa labas, we talk about other things. We don't talk about the game. Siguro meron lang talaga, pag championship talagang pag-uusapan mo, hindi mo maiwasan yun di ba? But malaking tulong, especially my wife. Kalimutan mo na yan, na tayo, move forward na tayo. I mean, siguro sa tagal na rin niya sa basketball kasi naglalaro pa ako, nandiyan na siya So alam na niya yung paano i-handle. Yun nga, nabanggit mo, Coach, bago tayo mag-ere, your eldest son, Carlos, mukhang he'll follow your footsteps as a player? Yeah, hopefully sana. I mean, we don't know. Sabi ko nga, hindi natin alam yung magiging future ng mga players o ng anak natin. But the main priority is the study. I want him na ma-finish niya yung study niya, makapag-aral na maayos, matapos ng pag-aaral. Saan school siya, Coach? Sa LSGH, sa Lasal Green Hills. Okay. And then, secondary yan, sabi ko naman yan, secondary yan. If you want to be successful dyan sa basketball, kailangan yung pagpaguran mo, sakripisyo, di ba? Mag-aaral ka, maglalaro ka. Maglalaro ka. Tapos, pag naglaro ka, kailangan 100%. Kaya minsan, minomotivate natin, minsan naman,
kailangan natin i-discipline kasi hindi naman pwedeng pabayaan mo. So, yun, minsan may comparison, no? Tungan mo si Kuya Paul mo, ginagawa. Sinasama ko sa practice, sinasabi ko sa kanya kung ano yung ginagawa ni Kuya Paul niya, ni Kuya Mark. So, maganda yung nakapaligid sa kanya. And ano pa lang yan, 2 years old pa lang yan, sinasama ko na sa Mapua yan eh. That's why siguro ganyan siya, nahilig siya sa basketball. Kasi 2 years old pa lang yan, may hawak ng bola, nasa Mapua practice na yan. So, yun, malaking yung talagang ginagalawan niya basketball. Pesky guard din siya. Yes, oo, isa point guard na very defensive mindset. Plus the fact na, yun, alam mo naman yung mga players yan eh. Because of Steph Curry, ano sila eh. Buti nakokontrol mo yan, despite kailangan mo sabihan. Revolution, 3-point revolution, Yeah, 4-point revolution, nakakontrol mo. Kailangan mo sabihan, tapos kailangan niyang practicein. Let's go to your businesses, investments. Siyempre, Clomar Sportswear Coach since 2002 pa pala. So 23 years ka na nagdenegosyo. Yeah. So before nag-PBA ka pa or? Yeah, diba? Nung nagpa-drop ako, after nung drafting, tapos mga ilang conference, nagtayo na ako niyan sa tinayo ko na siya. So umpisa, siguro wala pang mga machine, it's like printing lang. So I have 3 printers, tapos mga t-shirt lang muna piniprinta namin. Nagsimula ako sa ganun. And then, after that, bumili ako ng mga 2-3 machine, 3 mananahe, sewer, 1 cutter. And then, after years, naging 10. After few years again, naging 20. And then, I have years na sobrang dami na nila. Sobrang dami na nila. It's almost, almost hundreds na yan. Oh. But, when the pandemic comes, parang, yun, medyo nawala. Nawala siya. And then, nung nawala siya, ngayon, after nung pandemic, nagsimula ulit ako. So, at least ngayon, nakakaahon-ahon na. Maganda na rin. But, very thankful to God because of, I've tried many business in the past. Restaurant. Okay. Madami. But this business, yung sportswear, yun yung nag-click talaga. Yun yung talagang naging ko. Kumbaga, madali para sa akin kasi alam ko yung business eh. Alam ko yung gagalawan niya. So, yun, very thankful ako kasi binigay niya sa akin yun. Tapos yun, bukod doon, syempre, ito napundar mo rin tong V-Farm na Hacienda. Garden Resort in December 2019, tama ba? Yes. Oh. So, yun coach, with your businesses, ano yung nag-udyok sa'yo, starting with Clomars, ano yung nag-udyok sa'yo to prepare for life after basketball at such a young age? Yeah. Sabi ko nga sa inyo sabi ko sa iyo, I have always, thinking about the future. Even when I played sa Mapua, nung first year ko sa Mapua, I'm thinking about playing in the PBL after 2 years. Sabi ko noon, kailangan after my third year, kailangan makapaglaro ko sa PBL. So, parang mayroon na ako laging ahead ako, may tinitingnan ko sa kanya. And then, yun, nangyari yun. And then, I told to myself na I want to play in the national team, sana someday, and look ahead on that. Then, nangyari yun, noong 2001, I played for RP team sa SEA Games. We won gold sa Malaysia. And then, I'm trying to look forward lagi doon. So sabi ko, basta pumasok ako ng PBA, gusto ko na magtayo ng business. Because this is the last eh. Ang tingin ko kasi, PBA is the ultimate. Yun yung last mo. And after mo doon, saan ka pupunta? Yun. Wala na, di ba? So sabi ko, dapat pag pumasok ako dito, dapat makapag-start na rin ako ng business ko. Para kung sakali, kung ano man mangyari sa akin, tumagal o hindi, meron akong fallback. No, doon ko ginawa yon. And then, nung nagbi-business ako, yun naman yung goal ko ulit. Sana, ganito dapat. After 2 years, ganito na ako kalaki. After 4 years, ganito na ako kalaki. After 10 years, dapat ito na ako. So yun, because of that, so siguro because of that yung goal ko noon. Goal setting. Oo, goal setting. So talagang and then sa tulong naman ng Panginoon, yun, nakapagpundar tayo pa unti-unti ng ganito. Then sabi ko noon, nung nag-pandemic na, yung lahat nung na-invest ko, naisip ko to, sabi ko, actually hindi pa pandemic noon eh. Hindi pa pandemic noon, naisip ko. Nagpunta kasi ako ng Cebu. Tapos pinuntahan ko
isang kumpare ko, kamag-anak namin. And then nakita ko yung resort niya, ang ganda. Sabi ko, gusto ko to. So yun, ito ulit yung, Nagka-idea ka na. Nagka-idea na ako, na ginawa ko. So, and then, yan, because of Clomars, yun, nagkaroon ako ng ganito din. And then si Clomars naman, after pandemic, yan, bumabangon na siya, nakaka-recover na siya. And right now, we're still standing. Although madami na kaming competitor, sobrang dami. I think, hindi lang madami, sobrang dami. But we're still here after 23 years. I think before, we were only, the 3 or 4. LGR, Gamebill, ako. Then after that, halos kaming tatlo lang yung nagpapalitan sa school at saka sa PBA. And then dami na. Sobrang dami na. So, but we're still standing. Nag-usap ka kami kanila Johnny tsaka nila Ryan So, I think yun lang, kamustahan lang minsan. Okay. But we're still here. Ano pa naman, may mga customer pa naman kaming loyal customer pa naman sa amin. And then now, itong bee farm, we're trying to market pa rin because competitor dito sa Bulacan, sobrang dami din. Talaga? Okay. Sobrang dami din dito ng resort So, we just want to, it is a family also na yung namin. Kumbaga, pag weekends, dito kami. Then, of course, at least naka-invest kahit paano kung merong customers o merong guests. Added sa amin yun. Added budget para sa amin. And finally, you're turning 50 years old, Coach, this November. So, golden boy ka na. Kung babalikan mo yung 40 lang. Kung babalikan mo yung 25-year-old self mo, meron ka pa bang gustong i-advise sa kanya? I think, wala na. I think, nagawa ko na lahat. I mean, from my young age, selling longganisa in Tocino together with my mom, dito sa probinsya. Wow. Just to have baon sa school. I think, parang nagawa ko na lahat, Carlo Nagtinda ako sa Cavinderia, nag-alok ako ng longganisa. Yun. I mean, even in my NBA career, maybe NBA days, I sell embutido sa munisipyo, sa City Hall ng San Juan. Talaga? Yes. Okay. And then during New Year or December, I sell paputok, fireworks until now. Dahil may Yes, until now. And selling Bulacan, fireworks before New Year. Okay. So, I think nagawa ko na lahat. I mean, nagawa ko na rin malugi sa mga negosyo. In my career siguro, ang if ko lang, kung hindi kaya ako na-injure, tumagal pa kaya ako sa PBA. Yun lang yun. Kung hindi kaya ako nagkaroon ng calf injury, baka tumagal pa ako. Baka yun lang. Siguro sana gusto ko mga 10 years sana But of course, kung hindi ba ako na-injure, mapopokus ko ba yung negosyo ko? Yun nga. Makakapag-focus ba ako sa negosyo? Magiging coach ba ako kung hindi ako na-injure? So, meron pa ding if, di ba? Parang, siguro yun yung sa akin, yun yung gusto ng Panginoon. Stop ka na ng basketball career mo, then go to the coaching, focus on your business. Yun yung sinasabi mong parang path na God, yun yung gusto ni God na path na pasukan mo. Yes, tama. Yung Coach, what a way to end that, the main part of the interview. So let's wrap up with yung segment natin na Don't Skip a Beat. Okay. Para siyang fast talk. Yung magtatanong, mga parang rapid fire. Kailangan bilisan mo yung pagsagot. Mga few questions lang to. Yeah. Ready? Are you ready? Yes. Sino nagbigay sa'yo ng welcome to the PBA moment? Dennis Espino. Ano ginawa niya? Siko. Practice? Yes. You're known as a defensive player and coach. Sino ang pinakamahirap bantayan nung naglalaro ka pa sa PBA? Coach Johnny. And Cortez. Sinong team ang pinakamahirap paghandaan? Right now, as a coach, San Miguel. Sinong sister team ang mas masarap talunin? Ginebra, San Miguel? Ginebra. Anong mas mahirap? Coaching a team or managing a business? Coaching a team. Anong mas mahirap? Coaching or being a father to your 3 kids?
A father. Anong mas mahirap, coaching or being a husband to Ma'am Lori? Coaching. Yun pa. And lastly, give me 3 words to describe the way you want fans and haters to remember you. Respectful coach. 3 words. 3 words. Respectful. Loving. I always love my team and the fans, even their haters. And then, what else? To Last remember me? Parang legacy mo. Ano gusto mo para maalala nila kayo? Champion coach. And that wraps up our lockdown episode. Coach, na lockdown kita. May final message mo lang sa Magnolia fans, haters, PBA fans? First of all, thank you, Carlo, for this Salamat. opportunity. Siyempre, Coach. Salamat. Thank you very much dahil binigyan mo ako ng chance na mapakita yung buhay ko at the same time kung ano yung meron ako ngayon. Uy, itutour mo pa kami. Yes. Kung may time. Yes. And of course, thank you very much sa lahat po ng nagmamahal, umuunawa at sumusuporta at nagdarasal para sa Magnolia fans. Thank you very much sa walang sawang pagsuporta at panonood sa amin. And of course, if there's no haters, I think ano lang yan, mga talagang gustong-gusto na lang nilang siguro mag-champion yung Magnolia. Sa inyo po, kasama nyo po ako doon, kasama nyo po kami. We want also to be a champion again. And hopefully, magawa po natin to sooner. And please, pray for us. I know you hate us right now because yung sa mga nangyayari. But the only thing na pwede po natin gawin para matupad po yung pangarap nyo at yung pangarap din namin is to pray. And asahan nyo po na tatrabaho kami. Hindi naman po kami humihinto, hindi naman po kami natutulog lang. Kami po ay everyday nag-work para ma-improve yung team natin. And of course, sa buong management po ng Magnolia, thank you very much also kasi for the support, for the patience. And sana po, yan, magtuloy-tuloy po ang pagiging successful ng Magnolia to your support and prayers. Again, this is Coach Chito Victolero of the Magnolia Hotshots. Thank you very much and sana po pumunta po kayo dito sa B-Farm para ma-relax yung isip nyo. Yun. Thank you.